Nandito po tayo ngayon sa Paracale, kung saan meron po tayo ditong minahan ng ginto. Ngayon, bibisitahin po natin sila para malaman po natin kung paano po ang proseso ng pagmimina ng ginto. Kamusta po? Naabutan naming naghahanda papasok ng minahan sina Mang Carlo at Joey. Ano pong tawag dito sa ginagawa nyo? Nagsasala po kayo? Diyan nyo po sinasala yung... Oo, ito po ang sinasala nga. Tapos, paano po nyo makukuha yung ginto dyan? Ay, marami po pong, ano yan eh. Proseso? Oo. Andito na po tayo sa loob ng tunnel. Nung pagpasok po namin, medyo okay pa po yung nararamdaman ko. Pero habang palalim po kami ng palalim, medyo ano na po ako, kinakabahan na po ako. Ito po, nakikita po natin yung loob ng minahan. Medyo madilim po talaga siya. Pag wala po tayong ilaw, wala po tayong makikita. So, napakahirap po ng mga pinagdadaanan ng ating mga minero para lang po makakuha ng ginto. Gaano nyo na po katagal ginagawa itong pagmimina? Mga 30 years po. Pag nakikita nyo po ba yung bato, alam nyo na po ba agad? Oo. Dito yung maraming, siguro dito yung parte Oo, na maraming ginto. alam na namin na yun ay maginto. Ito po yung power source nila para magkaroon po sila ng blower po dun sa loob para hindi po masyadong mainit. Para makahinga po sila. Kasi medyo malalim na po yan eh. Nabanggit po ni Kuya kanina na itong buong tunnel na po to ay 50 meters po ang lalim. Tapos meron pa rin pong pakaliwa, 30 meters din po ang lalim. Kasi po yung bita, nakaano po yan sa ganyan, sulid na bato. Tapos mamuhila namin yan ng sinsil. Mahirap din sisinsilan. Tapos namin yung maso para makuha lang yun. Yung malalaki po yan, tinitibag namin nilalabas namin para makita yung maliliit. Hindi naman po ba delikado sa kalusugan yung pagmimina? Minsan nagkakasakit kasi ang sakit dyan sa baga. Meron na po ba kayong naranasang matinding pagsubok or matinding hamon po habang nasa loob po kayo ng minahan? Gumuho. Gumuho po? Gumuho po yung mga bato. Mga dating bato ng mga unang pumasok dyan. Nabagsakan po kayo? Hindi naman po. Buti po, nakaalis agad kami. Nakaiwas po kayo? Na-experience nyo na po ba na habang nasa loob kayo dyan, naramdaman nyo pong lumindol? Oo, pero hindi naman paglindol, hindi naman kasi yun po ay matigas, solid, bato talaga. Ang hirap po kasi parang araw-araw nakalagay yung isang paa nila sa hukay. Isipin nyo, araw-araw ganun yung ginagawa nila para lang may maitustos sila sa pamilya nila. Pero wala pa rin kasi garuduhan kasi hindi naman araw-araw nakakakuha sila ng ginto. Pag tinignan mo yung pamumuhay nila, doon mo makikita na wala tayong karapatang magreklamo. Kasi mas mahirap yung ginagawa nila. Pagmimina ng ginto ang kabuhayan ng higit sa kalahati ng populasyon ng Paracale. Katunayan, nasa 11,000 pamilya ang umaasa sa ganitong industriya. Ngayon po, nakita na po natin ang proseso kung paano po nila tinitibag ang mga bato sa loob at kung saan dadalhin nila dito para salain. At pagkatapos, ito po yung mga napili nila na kumbaga may potential po na may ginto. Kasi kung nakikita nyo po, yung ibang mga bato, meron po siyang mga makikintab na parte. Ito po yung unang step. Ilalagay nyo po muna dyan yung mga... Pipiliin pa po yan yung kinakapitan ng ginto. Yung okay katulad po po ng may mga itim-itim. Yan po ang kinakapitan ng ginto. Ito po kasi, hindi naman po yan lahat may ginto. Yung iba, basura, iba. Yung iba basura. Kaya ginaganyan. Pero sa tansya nyo po, kunwari, sa isang ganito, mga ilang gramo po ng ginto ang nakukuha nyo po? Depende po. Kung minsan wala. Minsan naman, medyo maayos naman. Depende po talaga. Ito, makinam. Akala ko po kasi ito, katulad nito, makinang-kinang siya. Kinakapitan ng ginto. Yan o, kinukuha namin na, kaya linilinisan na
ginagawa. Okay po. Pagkatapos po dito, dadali naman po nila yun sa gilingan. Yun po yung parang proseso para mas makuha na nila yung maliliit na ginto. Pagkatapos makuha ang mga napagpiliang bato galing sa minahan, dadali naman ito dito sa gilingan, kung saan gigilingin nila ang bato sa loob ng 2 oras. At pagkatapos nun, dadaan pa ulit ito sa mahabang proseso para makuha na nila ang ginto. Ilang oras po ito inaabot? Tapos, yung nasalang graba, ayan na po siya, parang yan. Parang ganyan na po siya. Ito na po yung nasala, kung saan nasala po yung ginto, ito po yung tira-tira. May asawa na po ba kayo? Anak, meron na rin po. Meron na. Ilan po anak niyo? Isa lang po. Ano pong pangarap niyo po para sa pamilya niyo at sa anak niyo? Makapag-aral po siya daw. Tapos yung makapagawa ng makapagtayo ng sariling kunting kahit maliit na negosyo lang. May pang tustos po ba? Opo. So ngayon po nag-aaral na po siya. Apo, grade 2. Ayun. Ayun na yung ginto, oh. Akala ko kasi, ang in-expect ko, yung typical na kulay ng ginto na madilaw, makinang. Ganyan pala muna siya. Tapos sasalain pa rin po yan. Anong klaseng tela po yan? Ay, ito po yung sa payong. Ay, sa payong. Parang nylon po. Ayun, tapos pipigain po. Ay, yung galing, oh. May lumalabas, oh. Ano mo, oh? Medyo matagal na pagpipiga po pala yan. Halos ang liit na, oh. May asawa na po kayo? Meron po. Ilan na po mga anak niyo? 2 po. Ilan taon na po yung panganay? Yung panganay ko po, 24. Yung bunso, 18. Kano po ang kinikita niyo po? Tapat lang po sa pang-araw-araw namin. Yun. May mga pagkakataon po ba na wala kayong masyado nakukuhang ginto? Meron po. Tapos? Minsan po lang, bali, ganun. Babali po kayo? Ito ang ginto. Paglulutuin yun, dilaw na po yun. Ayan. Ayan daw siya, oh. Sa tingin niyo po, hanggang kailan niyo po ito gagawin? Habang may nakukuha, hanggang may lakas. Hanggat kaya pa magtrabaho. Andito na po tayo ngayon sa refinery kung saan ito na po ang final stage ng paggawa ng ginto. Lulutuin na po ni Kuya Joey yung nakuha naming ginto, yung nasalang ginto kanina. Nagbago yung pananaw ko sa ginto. Yung parang sa atin, sinusuot natin siya para magmukha tayong magarbo, maganda siyang suotin. Pero sa kanila hindi eh. Ang hirap ng pinagdadaanan nila para makakuha lang ng 1 gramo or 1 butil ng ginto. Napaka-ironic na sila yung nagtatrabaho, sila yung nagpapakahirap. Pero hindi marangya yung buhay nila. Makikita mo, payak na payak. Tay, di ba, nasabi niyo po sa akin kanina na may mga pagkakataon na pag wala po kayong nakukuhang ginto, wala po kayong makain, hindi po sapat yung kinikita nyo, wala po kayong naihahanda sa pamilya nyo, nangungutang po kayo. Kaya ngayon po, sana matuwa po kayo sa gagawin at ibibigay po namin sa inyo. Tara tay, akyat po tayo dito. Tay, ayan po. Surprise po namin yan. Para Sa akin po yan lahat? Oo, sa inyo po yan Yeah. lahat. Napakarami. Ito po, kagamitan nyo pa po yan. Kaya Para po sa pagbimina. Meron po tayong bigas, gatas, mga delata para sa inyo. napakarami po lahat naman. yan. Napakasaya. At ngayon lang po ako nakatanggap ng ganyan. Nang ganyan. Sa tagal ko nagmimina, hindi ko po in-expect na mabigyan ako ng ganito karaming grocery. Mga sa tingin nyo po, gaano tatagal yan? Palagay ko po mga buwan na ito sa amin. 3 lang naman kami sa bahay. Maraming po salamat. Napakasaya. Saya na Sukat nyo po. Gusto nyo pong itry? Sukat po natin.
Mga ano, Para hindi na po kayo delikado doon sa loob. Ayun! Sakto-sakto, tay! Oh, bagay na bagay kay tatay, oh. Ito po, meron pa po tayong mask. Kasi di ba pag kinikwento nyo po, maalikabok po dun sa loob. Kalaban nyo po yun. Kasi masama po sa baga. So ito po, magagamit nyo po na po. to. Maraming po salamat. Importante Nimas na po, po ako, to. hindi na- Gamitin nyo po to. Kasi para po sa kalusugan nyo po yan. Para hindi po kayo magkasakit. Salamat Haba-haba po. ang buhay namin. Ano po? Haba pa po. High five! Yay! Ito po, meron po kaming sorpresa po sa inyo, Sige po. Kuya Joey. Ayan po, nakikita nyo po, meron po kaming bigas, Opo. gatas, mga delata, mga kailangan nyo po sa araw-araw. Opo. Ayan po. Paano po itong makakatulong sa inyo? Kapag nagugutom po sa pang-araw-araw. Lalong-lalo na po ang bigas. Opo. Importante po ang bigas. Opo. Sa tingin nyo po, mga ilang araw or ilang linggo po tatagal sa inyo? 1 month po siguro. At Opo. ito po, magagamit nyo po ito sa trabaho. Importante po ito, Opo. di ba? At least meron po kayong reserva. Maraming salamat po sa kapatid ni Eduardo Manalo at sa FYM Foundation. Maraming salamat. Ang pakiramdam ko po na naging bahagi kami para makatulong sa kanila, na nalingap po natin sila. Kasi katulad po kanina, tuwan-tuwa sila kasi minsan daw po walang nakapagpaabot ng tulong sa kanila. Tayo lang daw po. So tuwang-tuwa sila. Isipin niyo po yung mga katulad nila na nagbabanat ng buto araw-araw, ang haba ng oras ng trabaho. Sana umangat yung buhay nila. Kasi masisipag sila eh. Maano silang magbanat ng buto, talagang from 8 a.m. to 10 p.m. Grabe yung oras ng trabaho nila. Kaya napakalaking bagay po na naabot na natin sila ng